everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong araw na ito. So, ito na nga. Pag-usapan natin. Oh my gosh! This is it, guys. Pambato natin sa Miss Universe. Nangunguna pa din. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang nangunguna pa rin tayo ngayon. So eto na nga. So lahat ng mga survey sa Miss Universe ngayong taon na to, eto yung mga early survey. So hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ng mga darating na kandidata na pwedeng magpaalis sa kanya sa number 1 spot. So ngayon, nakalagay sa number 1 spot lahat ay si Miss Philippines. Siyempre, natutuwa ako dahil maganda ang feedback, maganda yung paniniwala nila na parang, okay, si Miss Philippines ang possible na makapag-uwi ng corona ngayon sa Miss Universe. Pero siyempre, survey lang naman to at ito ay hindi pa naman talaga masasabi natin yan na yung magiging official, di ba? So, syempre, hintayin natin mag-start yung Miss Universe. Ngayon pa lang, meron pa lang yatang 25 candidates dito sa Miss Universe. 100 plus yan. So, kamusta naman, di ba? Pero natutuwa ako kasi at least nakikita din ng ibang page at saka sa mga Latin country yung ating pambato na malakas talaga ang laban. Pero alam ko din na marami din mga tao na hindi naniniwala kay Bea Milan-Windorski. Kung sa kapwa nga natin Pilipino, may mga ganyan Hindi naniniwala sa pambato natin. Diyos ko, doon pa kaya sa ibang bansa. Saka normal lang naman nangyayari yan. Kasi madalas naman talaga dito sa mundo ng pageantry, maraming ganyan bitter doon sa malakas, di ba? Kasi nga, kaya nga nila sinasabi yan na, ay, nako, hype lang yan. Siyempre, alam nila kasi na malakas yung pambato. At syempre gusto nila i-turn down niya ng bonggang-bongga. Kaya ayun yung sasabihin nila. What do you expect sa mga may ayaw kay Bea Milan-Windorski? So, hindi naman importante kung magustuhan nila o hindi. Kasi ganyan din naman yung sinabi nila kay Michelle D. During time na lumalabas si Michelle D, ang daming sinasabi na keso ganito, keso ganyan, hindi makakarating niya sa ano. Pero anong ending, di ba? So, nagkaroon ba ng powerful yung mga sinasabi nila na hindi makakarating si Michelle D sa semifinals? Ganyan din yung sinabi nila yung nabasa ko kay Atisa Manalo. Ay, si Atisa Manalo hindi aabot siya sa top 5 na Miss Universe. Sa Miss Cosmo nga hanggang top 10 lang. Sa Miss Universe pa kaya. And then plus nandoon na parang talagang galit na galit sila kay Atisa. Hindi ko alam kung bakit. Pero mga Pilipino din naman sila. Pero ayun nga, dahil nga bitter, dahil hindi nanalo yung mga manok nila, so ang ending ay sila. Kahit naniniwala na sila na malakas yung laban, sasabihin nila, hype lang yan. Pero ano ang narating ni Atisa Manalo? Naging third runner-up sa Miss Universe, di ba? So yun kumbaga parang, ano ba itong mga sinasabi ninyo, di ba? Pero bakit ganun? Ang resulta ay malayo ang narating sa Miss Universe. At aminin mo, naniwala ka na possible na siya ang magiging Miss Universe during that time. Yung actual pageant na, di ba? So yun, so nag-hope ka na kay Philippines ibigay yon. At then, ito na nga, pagdating naman kay Bea Milan-Windorski, syempre marami din bitter na mga Pilipino na ayaw kay Bea at hindi naniniwala sa magiging laban ni Bea sa Miss Universe. Pero ito lang din ang sasabihin ko. Minsan nyo na rin sinabi yan, hindi nyo naman napanalo yung mga sinasabi ninyo. Ang ending, ayun, ang layo pa ng narating ng kandidata natin. Kaya tigilan na lang natin siguro yung mga ganyan-ganyan. Ano ba? So, dapat ay maging masaya na lang tayo dun sa tao at suportahan natin siya ng bonggang-bongga. Bea Milan-Windorski, isa nga ba siya sa mga magiging tinik dito sa mga pambato
ng mga kandidata? Possible, yes. Oho. So, lahat naman sila tinik dyan. Pero, ayun nga, malakas talaga ang Bea Milan. So, yung Netherlands, kinoronahan na yung kanilang pambato. Ang sabing ganun, oh my gosh, Mama Sam, isa to sa mga nakakatakot na kalaban natin sa Miss Universe. Parang hindi naman. Parang hindi ko naman nakitang nakakatakot siyang kalaban. Eh, doon nga sa Miss Grand, fifth runner-up lang siya. Hindi naman siya yung talagang masasabi mo na nakarating sa top 5. So, siya ay isa sa mga 10 na binigyan ng corona. Ganon din yung sa Miss Grand siya, to be honest, maraming nagagandahan sa kanya. Ang ganda-ganda ng dating niya. Isama pa natin dyan si Czech Republic noong during that time nila. And then, marami din naniniwala na siya ang possible na maging Miss Grand. Pero pagdating sa atake niya, pagdating sa performance niya sa Miss Grand, sobrang ang hina ng laban. Sapat na talaga yung makarating sa top 10. Ngayon, dito sa Miss Universe, syempre iba naman to. Ang Miss Universe ay Miss Universe, di ba? So, yon. So, hindi ko nakikita si Netherlands na, ay, nako, isa sa mga magiging tinig. Siguro papasok sa top 30. Pwede. At pwede ding makalusot sa next round. Pero yung sasabihin mo na aabot siya ng top 5. Ngayon, ang assessment ko sa kanya, parang feeling ko hindi. Hindi niya kakayanin yung top 5 ng Miss Universe. Kasi yung kumpiyansa niya din sa sarili niya, hindi naman ganun kabuo eh. Kaya lang naman to pinanalo din doon sa Miss Grand. Kasi nga, yung beauty na meron siya. At, alam mo yon. So, syempre, para magkaroon ng ang Europe, 'di ba? So 'yon, magkaroon ng kandidata na pwedeng mag-represent sa Europe. So yun yung nakita kong dahilan kung bakit yan nakapasok sa top 10 ng Miss Grand. Pero yung the rest na sasabihin mo ay malakas siya at nakakatakot kalaban. Parang hindi ko nakikita na dapat tayong matakot sa kanya. But let's see kung ano yung ipapakita niyang transformation. Eh bakit naman tong si 'di ba si Denmark top 20 pero naging Miss Universe. Eh paano naman kasi ang ganda naman kasi ni Denmark. Oo. Yung ganda talaga ni Denmark kakaiba at I think gusto yun ng Miss Universe organization. Pero parang feeling ko si Netherlands, gugustuhin ba siya ng Miss Universe organization? Abangan natin yan sa Miss Universe, di ba? At isa pa sa mga nakikita ko, ewan ko kung totoo to ha, yung pambaton ng Spain na sabing ganon ay galing din daw sa Miss Grand na naging fifth runner-up din. Ayun, nagagandahan ako doon. Ito yung kalaban ni CJ Opiasa. Kung sakaling matutuloy siya, ay nako, sabi ko sa'yo, maganda din yung quality niya. Pero yung performance niya medyo mahina. Kung beauty ang pag-uusapan at gusto mo ng queen talaga, I think kaya neto manalo kasi iba din talaga yung beauty neto. Nakita ko siya nung laban ni CJ Opiasa. Ang tingin ko sa kanya ay kaya neto mag-win, 'di ba? Mag-title at pwede din talaga na maging runners up. At ayun nga, naging runners up siya. Humina na yung laban. Mahina siya, hindi siya ganun kalakas. Pero depende sa magiging transformation kung sakaling lalaban talaga siya ng Spain, di ba? But kung ilalaban yung beauty niya, may laban talaga. Oo, yung kaya nito na pwede tayong magulat na baka siya ang maging Miss Universe, o di ba? But feeling ko, malakas pa rin ang laban ni Bea Milan Windorski. Ewan ko, malaki yung pananalig ko kay Bea Milan kasi parang feeling ko si Bea ang isa sa mga talagang dapat nating tignan na kandidata. At parang piling ko si Venezuela pa din. For now ha, Venezuela. Czech Republic, maganda din yung pambato ng Czech Republic. In fairness din naman sa pambato ng Czech Republic, nakakuha din sila ng beautiful candidates. At kung pag-uusapan natin si Netherlands at saka si Czech Republic, I go for the Czech Republic. Si Myanmar, hindi ko alam. Eto si Myanmar ay yung hype. Oho, hinahype talaga. Hinahype ng mga kung sino man. Pero hindi ako naniniwala na si Myanmar ay magiging Miss Universe or si Myanmar aabot sa top 5. Ikaw ba, pinaniniwalaan mo si Myanmar aabot ng top 5? Parang feeling ko ay top 30 pwede na itong makapasok. Yung parang feeling ko, ay swerte nito pag nakalusot sa top 30. Kung makakalusot sila.
ang dami na rin naman nilang pinadalang magaganda din talagang kandidata pero hindi umabot sa dulo. So, hindi nga nakapasok sa semifinals eh. But tignan natin, malay nyo naman ngayong taon na to ay swertehin na ang Myanmar. Japan, maganda ang Japan. Gusto ko yung pambato ng Japan. Ang charming ng itsura. Ito pa yung tipong parang pwedeng manggulat. Yung mga tipong ganon. Yung parang bigla kang magugulat. Ay, bakit sila yung umeksena? Bakit sila yung Miss Universe? Ay, mga tipong ganon. So, ayan. Si Japan. Sino pa ba? Maliban kay Japan. Marami pa. Oho, marami kung ganda ang pag-uusapan. Marami magaganda. Pero hindi pa natin alam kung sino ba talaga yung malakas, yung galawan. Kasi syempre, ang ending pa din nito, titingnan mo yung galawan nito eh. Kung ito ba may ibubuga, kung ito ba ay oobra. Pero masaya ako kasi syempre, yung pambato natin sa Miss Universe ay parang feeling ko may ibubuga talaga. Meron talagang isasabay. Kaya nga 'di ba, ang dami ng mga bitter sa kanya ngayon na alam mo yun, yung mga ibang Latino, yung mga ibang Asian, ang daming sinasabi about Bea Milan Windorski. Paano naman kasi alam nilang malaking tinik talaga si Bea dito sa competition ng Miss Universe. Kaya ganun yung sinasabi ng mga ano na yan. Di ba? So, yun. So, expect na natin yan. Ang dami nilang sasabihin ng mga negatibo. Ang dami nilang sasabihin na hindi magaganda about Bea Milan. Kasi alam nila na malakas si Bea Milan Windorski. Alam nila na kayang pumalo ni Bea Milan dito sa Miss Universe ng bonggang-bongga. Kaya, ganun na lang nila tirahin si Bea Milan Windorski. At guys, syempre, mag-expect tayo na talagang hindi nila ikatutuwa kung si Bea Milan Windorski ay makarating na sa Puerto Rico. Yung alam mo yun, yung alam, marami nang ganon. So, mag-expect na lang tayo na hindi nila gugustuhin manalo. At mag-expect tayo na hindi nila pupurihin yung kandidata natin. Kasi para sa kanila, ang bonggang kandidata yung pambato nila. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.